Gaano na ba kayaman si Jillian Ward ngayon? Heto ang masusing pagtingin sa kanyang posibleng yaman, ari-arian at kung paano niya ito nabuo sa murang edad. Kapag naririnig ang pangalan na Jillian Ward, kadalasan ang unang pumapasok sa isip ng marami ay isang magandang batang aktres na lumaki sa harap ng kamera. Mula sa pagiging child star hanggang sa pagiging isa sa pinakakilalang young actresses ng kanyang henerasyon, hindi maikakaila na malayo na ang narating niya. Pero habang lumalaki ang kanyang pangalan sa industriya, mas lalong lumalaki rin ang tanong ng publiko. Gaano na nga ba talaga kayaman si Jillian Ward ngayon? Isa itong tanong na madaling itanong pero mahirap sagutin ng eksakto. Dahil sa totoo lang, walang opisyal na dokumentong bukas sa publiko na nagsasabing ito ang kabuuang halaga ng kanyang kayamanan, ito ang lahat ng kanyang bank accounts, at ito ang buong listahan ng kanyang real estate at personal properties. Hindi tulad ng mga public officials na may Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, ang mga artista gaya ni Jillian ay hindi obligadong ilantad sa publiko ang eksaktong kabuuan ng kanilang ari-arian. Kaya ang anumang numerong ibinabato online ay kadalasang haka-haka, clickbait o estimate lamang. Pero kahit walang eksaktong bilang, may malinaw na mga piraso ng ebidensya na pwedeng pagsama-samahin para magkaroon tayo ng mas makatotohanang larawan. At kapag pinagdugtong-dugtong ang kanyang mahabang karera, mga endorsements, personal purchases, negosyong naiugnay sa kanya, at mga pahayag niya mismo tungkol sa pinaghirapan niyang pera, lumalabas na si Jillian Ward ay hindi lang basta may pera, malamang ay isa na siyang batang celebrity na maagang natutong bumuo ng sariling yaman. Bago tayo magpatuloy, pa-like ng video at mag-subscribe sa aking channel, maraming salamat po. Ang unang malaking clue sa kayamanan ni Jillian ay ang haba ng kanyang career. Noong March 2026, iniulat na nag-renew siya ng kontrata sa Sparkle GMA Artist Center at kasabay nito ay na-highlight na 16 years na siyang kapuso. Ibig sabihin, hindi siya isang bagong artistang biglang sumikat lamang. Mahigit isang dekada at kalahati na siyang kumikita sa showbiz, isang industriya kung saan ang tagal at consistency ay kadalasang katumbas ng solidong kita. Sa mundo ng entertainment, hindi man lahat ng artista ay yumayaman, pero ang mga artistang tumatagal, may magandang image at patuloy na binibigyan ng projects ay kadalasang nakakabuo ng malaking financial base. At si Jillian malinaw na hindi lang siya dumaan at nawala. Isa siya sa mga artistang nag-transition mula child star tungo sa mas mature na image ng hindi tuluyang nawawala sa spotlight. Mahalaga iyon. Dahil maraming child stars ang kumikita ng malaki noong bata pero hindi nakakayanan ang paglipat sa teen at adult roles. Sa kaso ni Jillian, nagpatuloy ang visibility niya. Ibig sabihin, tuloy-tuloy rin ang posibleng daloy ng talent fees, TV projects, guestings, digital content income, at higit sa lahat, endorsements. Dito pumapasok ang isa pang napakahalagang bahagi ng usapan, endorsements. Sa showbiz, madalas hindi talaga ang acting fee ang pinakamalaking pinanggagalingan ng pera. Kadalasan, ang tunay na malaki ay nasa brand deals. At si Jillian ay matagal nang may market value bilang endorser. May lumang ulat pa na nga na binanggit siyang kabilang sa celebrities na bumubuo ng yaman sa pamamagitan ng negosyo at iniugnay siya sa Wonder Tea Philippines sa Florida Blanca, Pampanga. Maaaring lumana ang report na iyon at hindi malinaw kung gaano ito kalaki o kung aktibo pa hanggang ngayon. Pero ipinapakita nito na maaga pa lang ay may interes na siya sa pagbuo ng yaman lampas sa simpleng pag-arte. Mas lalo pang umingay ang usapin tungkol sa yaman ni Jillian noong pumutok ang mga intriga ukol sa kanyang lifestyle. Ngunit sa halip na umiwas, diretsahan siyang nagsalita. Sa ulat ng GMA News noong October 2025, nilinaw niya na ang second-hand car na madalas iugnay sa chismis ay binili niya mismo gamit ang sariling pera mula sa isang endorsement deal. Ang halagang binanggit niya ay 1.2 million at sinabi pa niyang may deed of sale at resibo sila. Hindi ito maliit na detalye, sa totoo lang, napakalaking clue nito. Dahil kung kaya niyang bumili ng sasakyang nagkakahalaga ng 1.2 million mula lamang sa kita ng isang endorsement deal noong mas bata pa siya, ibig sabihin, malaki talaga ang market value niya bilang celebrity endorser. At dito nagsisimula ang mas malalim na pagbasa sa kanyang posibleng kayamanan.
Hindi man natin alam ang eksaktong kabuang kita niya kada proyekto, alam natin na ang isang artistang kayang kumuha ng multi-brand endorsements, tumagal sa major network at manatiling relevant sa TV at online space ay malamang nakapag-ipon na ng multi-million peso assets. Hindi ito basta hula lamang, ito ay inferensyang nakabatay sa uri ng karera at lifestyle evidence na pampublikong lumabas. Ngayon, pag-usapan natin ang posibleng laman ng kanyang kayamanan. Kapag sinabing net worth or ari-arian, hindi lang ito cash sa bangko. Karaniwan, binubuo ito ng kombinasyon ng cash savings, investments, negosyo, sasakyan, alahas, gadgets, posibleng real estate, at iba pang personal properties minus anumang utang. Ang problema, hindi natin alam kung may utang ba siya, gaano kalaki ang nasa bangko o ilan ang properties niya. Pero pwede tayong gumawa ng konserbatibo at masinop na pagtatantiya base sa alam na impormasyon. Unang-una, may napatunayan ng personal property, ang second-hand Porsche Boxster na binili niya sa halagang 1.2 million. Mahalaga ito hindi lang dahil mamahalin ang brand, kundi dahil sinabi niyang sarili niyang pera ang ginamit niya rito. Ibig sabihin, may disposable income siya na sapat para bumili ng luxury item nang hindi iyon ibinabagsak sa ibang tao bilang regalo o tulong. Para sa isang batang artista, malaking indikasyon iyon ng financial capacity. Pangalawa, binanggit din sa mga ulat na nilinaw niya ring mula sa kanyang pinaghirapan ang ipinanggastos niya sa kaniyang 18th birthday celebration. Hindi man binanggit ang kabuuang halaga ng naturang event sa mga source na nakuha natin, alam ng marami na ang engranding debut ng isang sikat na artista ay hindi basta mumurahin. Kapag ang isang tao ay kayang gastusan ang isang high-profile celebration at kasabay nito ay nakakabili pa ng sasakyang lampas 1 milyon, malinaw na hindi lamang maliit o paunti-unting kita ang pumapasok sa kanya. Pangatlo, patuloy ang kanyang career momentum hanggang 2026. Nag-renew siya ng kontrata sa Sparkle at may bago pa siyang single na inilalabas kung saan tumulong pa siya sa pag-revise ng lyrics. Maaaring hindi pa agad malaki ang kikitain sa music kumpara sa acting at endorsements, pero isa itong senyales na lumalawak ang sakop ng kanyang brand. At sa entertainment industry, ang pinakamalaking puhunan minsan ay hindi lang proyekto kundi ang lawak ng iyong marketability. Kapag pwede kang ibenta bilang actress, singer, influencer, celebrity guest at brand ambassador, mas tumitibay ang iyong earning power. Pang-apat, may mga ulat ding hindi niya basta tinatanggap ang endorsements nang hindi sinusubukan ang produkto o serbisyo. Bagamat ang mismong quote sa source ay galing kay Wilma Ducent tungkol sa isang endorsement partnership, ipinapakita ng context na si Jillian ay bahagi ng uri ng endorsement ecosystem na may seryosong professional filtering at image value. Kapag ang isang celebrity ay in demand sa endorsements at maingat sa pagpili ng i-endorso, madalas mas mataas din ang halaga ng brand trust na kaakibat ng pangalan niya. Kaya gaano na ba siya kayaman sa mas makatotohanang estimate? Kung magiging maingat tayo, may 3 level ng pagtataya. Ang una ay konserbatibong estimate. Sa ganitong basa, maaring sabihin na si Jillian Ward ay posibleng may low to mid 8-figure peso wealth o nasa humigit kumulang 10 million hanggang 30 million ang total net worth, depende sa dami ng ipon, investments at kung may properties na hindi alam ng publiko. Ang range na ito ay makatwiran para sa isang artistang matagal na sa industriya, may endorsements at may napatunayang kakayahang bumili ng milyon peso asset gamit ang sariling kita. Ang ikalawa ay moderate estimate. Kung ipagpapalagay na naging tuloy-tuloy ang kanyang mataas na earning years bilang teen to young adult star, may multiple endorsements siya sa loob ng ilang taon at marunong siyang humawak ng pera o may maayos na financial guidance mula sa pamilya, posible ring ang tunay na net worth niya ay nasa 20 million hanggang 50 million. Lalo na kung may business interest pa siya, branded collaborations o naipong malaking savings mula sa mahabang panahon sa network television. Ang ikatlo ay aggressive estimate na mas speculative at dapat tingnan ng may pag-iingat. Sa ganitong tingin, maaaring iisipin ng iba na lumalampas pa sa 50 million ang halaga ng kanyang yaman. Pero sa puntong ito, kulang na ang public evidence para sabihing probable iyon. Pwede, oo, pero hindi sapat ang hawak nating impormasyon para ideklarang malamang.
Kaya kung pagiging patas ang pag-uusapan, ang pinakaligtas na sabihing range ay nasa multi-millions at mas kapanipaniwala ang 10 million to 50 million bracket kaysa sa sobrang taas na numerong madalas ikinakalat online ng walang basehan. Ang bahaging ito ay malinaw na pagtatantiya lamang batay sa public clues, hindi opisyal na deklarasyon. Ngunit higit sa numero, mas interesante ang tanong na ito. Paano niya nabuo ang ganitong antas ng yaman sa murang edad? Ang sagot ay nasa tatlong salita: longevity, visibility at branding. Una, longevity. Hindi madali ang tumagal ng 16 years sa isang major network. Ibig sabihin, sa loob ng napakahabang panahon, may patuloy na kita, exposure at relasyon siya sa isang malakas na entertainment machine. Hindi man pare-pareho ang laki ng talent fee sa bawat taon, ang consistency mismo ay may malaking epekto sa kabuuang ipon ng isang artista. Ikalawa, visibility. Si Jillian ay hindi lang basta artista sa cast list. Isa siyang personality na sinusubaybayan, pinag-uusapan at kinukuha para sa press features, celebrity news at social media content. Sa modernong showbiz, ang visibility ay pwedeng mag-convert sa pera. Bawat interview, trend, project at social media presence ay nagpapataas ng commercial value ng pangalan. Ikatlo, branding. Ito marahil ang pinakamahalaga. Maraming artista ang sikat pero hindi lahat ay kumikita ng husto. Ang mas kumikita ay iyong may malakas na branding, iyong pwedeng pagkatiwalaan ng brands, ng network at ng fans. Sa kaso ni Jillian, kahit dumaan siya sa intriga, may mga personalidad na ipinagtanggol siya at sinabing alam nila kung gaano siya kasipag magtrabaho para sa mga bagay na meron siya. Iyon ay hindi direktang accounting document, pero napakalakas na reputational clue. Ibig sabihin, sa loob ng industriya, may perception na ang kanyang lifestyle ay may basehan sa totoong trabaho at hindi basta chismis lamang. Dito rin mahalagang linawin ang pagkakaiba ng mayaman sa liquid. Posibleng may malalaking ari-arian ng isang celebrity, pero hindi ibig sabihing lahat iyon ay cash na pwedeng gastusin agad. Halimbawa, kung may sasakyan, negosyo, branded items at posibleng investment instruments. Bahagi ang mga ito ng wealth profile pero hindi sila pare-parehong madaling gawing cash. Kaya kahit sabihin nating multi-millionaire si Jillian, hindi ibig sabihin noon ay ganoon kalaki ang perang hawak niya araw-araw. Ito rin ang dahilan kung bakit ang tunay na net worth ng isang celebrity ay mahirap tukuyin mula lamang sa nakikita sa social media. At speaking of social media, dito madalas naliligaw ang publiko. Maraming tao ang tumitingin sa isang artistang naka-designer bag, naka-luxury car o may engranding event at agad ipinagpapalagay na sobrang yaman na nito. Pero may dalawang bagay na dapat tandaan. Una, may ilang bagay na pwedeng sponsored, discounted, borrowed o part ng styling at image work. Pangalawa, may ilang bagay naman na totoong binili ng artist gamit ang sariling kita, gaya ng malinaw na sinabi ni Jillian tungkol sa kanyang second-hand Porsche. Kaya ang tamang pagtingin ay hindi basta nakita ko sa Instagram, mayaman na agad. Mas mainam pa ring tumingin sa documented clues kaysa sa puro visual impression lamang. Sa puntong ito, pwede nating ibuod ang kanyang posibleng ari-arian sa mga sumusunod na kategorya. Una, personal vehicle na may napatunayang ₱1,000,000 value. Ikalawa, posibleng malaking cash savings mula sa mahabang career at endorsements. Ikatlo, posibleng business interest batay sa mga naunang ulat. Ikaapat, patuloy na income-generating brand value mula sa TV, music at celebrity partnerships. Ang hindi lang natin kayang kumpirmahin ay kung may mga house and lot, condo units, lupa, stock investments, mutual funds o corporate shares siya na hindi public knowledge. Kaya kung tatanungin ng diretso, magkano ang ari-arian ni Jillian Ward ngayon? Ang pinaka-responsabling sagot ay ito, hindi public ang eksaktong halaga. Pero base sa available reports at public clues, malamang na nasa multi-million peso level ang kabuuang yaman niya at isang makatwirang estimate ang humigit kumulang 10 million hanggang 50 million ang posibleng kabuuang net worth niya sa ngayon. Hindi ito official figure, kundi isang maingat na pagtatantiya batay sa haba ng kanyang career, documented luxury purchase, endorsements at tuloy-tuloy na relevance sa industriya. At baka para sa ilan, tila mababa iyon kumpara sa mga wild claims online.
Pero sa totoo lang, mas mabuti nang maingat kaysa mag-imbento ng sobrang taas na numerong walang basehan. Ang tunay na sukatan dito ay hindi kung gaano kasarap pakinggan ang numero, kundi kung gaano ito kalapit sa pwedeng patunayan. Sa huli, ang mas kahanga-hanga kay Jillian Ward ay hindi lamang ang posibleng laki ng kanyang yaman, kundi ang katotohanang bata pa lang ay tila natutunan na niyang gawing asset ang kanyang talento, pangalan at disiplina. Maraming kabataan ang nangangarap na yumaman, pero kakaunti ang nagkakaroon ng kombinasyon ng sipag, tiyaga, tamang exposure at market value para mangyari ito. Sa kaso ni Jillian, mukhang ang kanyang yaman ay hindi isang biglaang swerte, kundi bunga ng matagal na pananatili sa industriya at maagang paghawak sa oportunidad. Kaya oo, maaaring hindi natin alam ang eksaktong bilang sa bank account ni Jillian Ward. Hindi rin natin kayang ilista ang bawat pag-aari niya ng may 100% certainty. Pero base sa malinaw na pahiwatig mula sa kanyang career at mga publikong pahayag, masasabi nating isa na siya sa mga batang artista na malamang ay nakapag-ipon na ng seryosong yaman. Hindi man natin mastampahan ng eksaktong halaga, isang bagay ang malinaw. Si Jillian Ward ay hindi na lang simpleng child star na sumikat noon. Isa na siyang batang celebrity na marunong nang gawing puhunan ang kanyang pangalan. At sa mundong iyon ang klase ng kayamanang mas mahirap buuin at mas madaling humaba ang bunga sa paglipas ng panahon. Kung gusto mo ng mga ganitong kwento, pa-like ng video at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa panonood.